Alright, mga matitibay, once again, Rasaul Unfiltered. Alright, nandito na naman tayo ngayon sa ating YouTube channel para magkwentuhan. Okay, magbigay ng at least kahit paano ma-share, okay, sa mga audience natin. At least kahit paano makarelate tayo, no, sa mga kwento na ibabahagi natin ngayon. Okay, so umpisahan na natin, no. So itong kwento ko na ito isa rin sa mga napanood ko actually, no, isang podcast din to. Yung kwento ng alumni homecoming. So alam naman natin kapag alumni, panigurado yan matagal bago sila nagkita-kitang muli. So nung nagkita-kita daw sila, lahat ano na, in short, paldo-paldo na halos, no? Merong naging isang magaling na negosyante, naging malupit na engineer, naging isang magaling na doktor. So sa madaling salita, halos lahat sila ano na, well established. Pero kahit na ganun pa man, nauwi pa rin yung kwento doon sa kung gaano kahirap mabuhay ngayon, kung gaano ka-stressful ang mga araw-araw na ating pinagdadaanan. Tapos, yun, no? Nagkaayaan sila, napasyalan nila yung crop nila. So, yun. So, pagka the next day, pinasyalan nila yung crop nila. Tapos, yun nga, dahil kwentuhan, ganon, na-miss nila yung crop nila. Tapos, to move forward, okay, kumuha daw ng isang pot of coffee yung professor nila. Tapos, naglatag rin ng mga baso na iba't ibang uri ng mga baso. Merong basong pangit, magandang baso, okay? So, tasa, iba-iba. So, nung iinom na sila ng coffee, marami naguunahan dun sa magandang tasa. Mga ilan sa kanila naguunahan dun sa pinakamagandang baso. Alright? So, yun, no? Tuloy-tuloy lang. Coffee talk, kwentuhan, tawanan. Tapos, ito, biglang nagsalita yung professor nila. Napansin nyo ba? Kaninang inilatag ko yung mga baso at tasa. Di ba, naguunahan kayo lahat kung sinong makakakuha ng magandang baso o yung magandang tasa, sabi ng professor nila. Pero kung tutuusin, hindi naman yung tasa yung i-enjoy natin, di ba? Bagkus yung kape na inilagay natin sa tasa, yun talaga yung ini-enjoy natin, sabi niya. Parang ganun din yan, sabi niya, sa mga araw-araw nating pamumuhay. Minsan, sobrang stress tayo na abutin yung pinakamaganda, pinaka-solid na trabaho, pinakamagandang achievement na pwede mong ma-achieve. Pero minsan nawawala na yung value na kung ano talaga yung essence ng ginagawa natin, sabi niya. Kung minsan, sabi niya, nakikita mo na lang yung sarili mo na habol ka ng habol sa mga dreams mo, sabi niya. Pero nawawala na talaga sa'yo kung ano yung essence ng ginagawa mo. Hindi mo alam, hindi na pala nagiging masaya, sabi niya. So, ganun din yung cup of coffee, sabi niya. Minsan, hindi naman talaga yung magandang tasa o magandang baso yung na-enjoy natin. Bagkus yung na-enjoy natin yung laman ng coffee at kung sino yung kasama nating iniinom ito, sabi niya. Parang sa buhay, sabi niya, kung minsan yung mga maliliit na bagay lang na pinagpapasalamat natin, yun yung mga bagay na tunay na nakapagpasaya sa atin. Kung minsan kasi, sabi niya, nawawala na yung essence, kung ano talaga yung essence ng kape sa buhay natin. Kung minsan daw, kung sino pa yung mga nakaka-appreciate ng mga maliliit na bagay na nangyayari sa buhay nila, sila yung mga tunay na masasaya, sila yung mga tunay na achiever, sila yung mga tunay na nabubuhay sa happiness.
So hindi ko sinasabi, sabi niya, hindi ko sinasabi na wag nating bunuin yung mga big goals natin. Pero hindi ko rin sinasabi na sobrang i-focus mo doon, sabi niya. Ano lang, sabi niya, dapat matuto ka lang mag-appreciate sa mga bagay-bagay na meron ka ngayon habang tinitibag mo yung mga big goals mo sa buhay. Oo nga naman. Sa isang cup of coffee, kung minsan sobrang focus tayo, no? Gusto mo magandang mug, ganon. Gusto mo Starbucks mug, ganon. Pero kung tutuusin, kahit naman nakalagay lang yan sa lalagyan na ng cup noodles, no? Kung masarap pa yung pagkakatimpla ng kape, sigurado may enjoy mo yung kape. Lalo na maulan yung panahon, tapos doon ka nagkakape. Sigurado may enjoy mo. Alright? So, ganun lang din, no? Parang inahalin tulad niya lang yung cup of coffee sa kung anong nangyayari sa mga buhay-buhay natin. Alright? Sana kahit papano naintindihan niyo yung kwento, no? Kasi medyo mahaba yun eh. So, yun, sinamary ko na lang. Pero at least alam ko naman na nakukuha niyo yung essence ng kwento, no? Cup of coffee. So, yun. At least kahit papano merong punto, no? Merong punto yung kwento na yun. Alright? So, yun. At least kahit papano nakapagkwentuhan na naman tayo ngayon sa araw nito, mga matitibay. Alright? So, okay. Isang pinagpalang hapon sa inyong lahat, no? Okay, so hanggang dito na lang. Once again, mga matitibay, Rasaul Unfiltered, yeah!